Si Yuri Kako ay pinanganak at lumaki sa Tukay City. Isa siyang tahimik na babae na may malumanay na boses at madaling ngumiti. Ayon sa kanyang mga guro, siya ay seryoso, mapag-isip at laging gustong matuto. Hindi siya yung tipo ng tao na mahilig pumunta sa mga party. Sa halip ay madalas mo siyang makikita na nakaupo sa isang sulok ng library at tahimik na nagbabasa. Pangarap niya na maging isang pharmacist. Gusto niyang tumulong sa mga tao na manatiling buhay, manatiling malusog at magpatuloy kahit na gaano man kahirap ang buhay. Yun talaga ang gusto niya, ang magpagaling. Kakapasok lang niya sa Faculty of Pharmacy sa isang university sa Nagoya. May maliwanag na kinabukasan si Yuri. Isa siya sa pinakamagaling na estudyante. Pero kahit na ganun pa man, patuloy pa rin siyang nagsisikap. Isinusuko niya ang mga bakasyon para mag-aral at kumuha ng part-time na trabaho bilang bahagi ng kanyang practical na training sa isang ospital. Nakapasok pa nga siya sa isang piling advanced lecture na kilala sa pagiging mahirap at para lamang sa mga nangungunang estudyante. Tuwing weekend ay nag-aral siya sa dining hall. Minsan sa pahintulot ng kanyang professor, nagpupuyat siya sa laboratory para magtrabaho sa research. Nag-volunteer din siya sa isang non-profit na nakatuon sa kalusugan. Noong November 2, pinarangalan siya ng Japan Red Cross Society dahil sa kanyang pag-donate ng dugo, pagtuturo sa mga bata at pagtulong sa mga proyektong pangkalusugan para sa publiko. Isa lang ang layunin ni Yuri ang makamit ang mas magandang kinabukasan. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Kaunti lang ang alam ng publiko tungkol sa kanyang mga magulang o kung may mga kapatid siya. Pero ayon sa kanyang mga kaibigan at maging sa kanyang ina, siya ay masipag, mabait at malalim mag-isip. Isa siyang taong laging ginagawa ang lahat para sa mga mahal niya sa buhay. Pero kahit na pinakamatapang na tao ay maaring makakaranas din ng panghihina. Siguro naranasan mo na rin ang mga araw na gusto mo na lang huminto at magpahinga na parang may sobra kang bigat na dinadala. Ganon din si Yuri, hindi siya ligtas sa ganitong pakiramdam. Sa likod ng kanyang maliwanag na mga ngiti, may unti-unting bumibigay sa kanyang loob. Nagsimula siyang magsulat tungkol dito. Ibinahagi ang kanyang nararamdaman sa social media sa anyo ng tahimik at tapat na diary. Dahil doon nagkaroon siya ng koneksyon sa iba. 3 tao na tila nakakaintindi sa pinagdadaanan niya. Isa na rito si Mayu Watanabe, 39 years old, si Kenta Suzuki, 48 years old at ang isa pang estudyante sa university na 18 years old pa lamang. Nagkakilala silang lahat sa Twitter. Kahit walang nakakaalam kung kailan o paano sila naging malapit sa isa't isa, nagsimula sila magbahagi ng mas maraming pasakit, kalungkutan at pakiramdam ng pagiging mag-isa. Sa kalaunan nagplano silang magkita. Nag-check-in sila sa isang business hotel sa Nagoya na parabang ang layunin lang ay magsama-sama ng kakaunting oras. Hindi opisyal na pinangalanan ng mga otoridad ang hotel pero ayon sa mga nagsisiyasat sa online, pinaniniwalaang ito ay sa My Stays Hotel sa Higashi Sakura, isang kilalang lugar sa pagitan ng Sake at Shinsake Machi Station. Nakatago ito sa bahagi ng syudad kung saan ay wala namang magdududa kung may 4 na estranghero na magkikita ng palihim sa loob ng isang kwarto. December 5, 2022, isa lang itong karaniwang Lunes. Katatapos lang ni Yuri sa isang lecture at pagkatapos ay nakipagkita siya sa 3 tao na naging malapit sa kanya sa online. Nag-check-in sila sa isang business hotel sa Nagoya at kumuha ng 2 kwarto para sa isang gabing pananatili. Wala mag-aakala na yun na palang huling gabi na buhay si Yuri. Kinabukasan lumipas ng oras ng check-out pero wala pa ring balita kay Yuri. Wala rin ang 3 niyang kasama. Bandang 12:15 ng tanghali kumatok ang isang staff ng hotel sa kanyang kwarto. Walang sumasagot at pagpasok nila, bumungad sa kanila ang isang nakakatakot na eksena. Suot pa rin niya ang kanyang mga damit at ang kanyang ulo ay mahigpit na binalot ng plastik at nakahiga sa kama. Walang dugo at walang sugat. Tahimik lang ang paligid maliban sa ilang nagkalat na tableta na malapit sa kama. Kinumpirma ng mga investigador na ang tabletang yon ay galing sa over-the-counter na gamot at pampatulog. Sapat na marahil yon para tuluyang pahupain ang malay ng isang tao. Ibig sabihin posible na may gumawa nito kay Yuri habang siya'y walang malay. Ang 3 kasama niya na nag-check-in ay agad na itinuring na mga persons of interest.
Naglunsad ng agarang paghahanap ang mga pulis at agad na kumilos para maaresto sila. Kaya ang tanong ngayon ay sino ba talaga ang tatlong yon at bakit sila nagkasundong magkita? Ano nga ba talaga ang nangyari nung gabing yon? Ang una ay si Kenta, isang 48 years old na lalaki mula sa Anjo sa Aichi Prefecture. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang pansamantalang manggagawa o temporary worker. Kaunti lang ang impormasyong alam ng publiko tungkol sa kanyang pinagmulan at walang kilalang pamilya. Wala ring digital na bakas na nagbibigay ng malinaw na detalye tungkol sa kanya. Ang pangalawa ay ang isang 18-year-old na estudyante sa university. Hindi inilabas ang kanyang pangalan at pagkakakilanlan dahil sa mga batas sa privacy ng Japan, lalo na dahil sa kanyang edad. Katulad ng iba, nakilala din niya si Yuri sa online sa pamamagitan ng kanilang mga pinagdadaanan na emosyon. Pero ang pangatlong tao ang kalaunan na itinuring na sentrong tauhan sa kasong ito na si Mayo, 39 years old. Isang part-time na manggagawa sa ospital mula sa Date City sa Fukushima Prefecture. Siyang bunso sa kanilang magkakapatid. At nakatira pa rin siya kasama ang kanyang mga tumatandang mga magulang. Matagal nang may pagkahilig si Mayo sa mundo ng medikal na larangan pero hindi siya kailanman nakapasok dito ng tuluyan dahil hindi siya nakapag-aral sa university. May mga usap-usapan na nabuli siya nung bata, lalo na dahil sa isang kondisyon na nakaapekto sa kanyang mga binti at paraan ng paglalakad. Ang trauma na yon ay tila ba dala-dala pa rin niya hanggang sa pagtanda. Hindi rin naging matatag ang kanyang trabaho. Palipat-lipat siya sa mga part-time na trabaho at hindi makahanap ng pangmatagalang karera. Kalaunan nakahanap siya ng trabaho bilang isang administrative assistant sa ospital kung saan siya ay namamahala sa mga bayarin at papeles. Hindi man ito eksaktong medikal na trabaho, sapat na ito para maramdaman niyang bahagi siya ng mundong matagal na niyang pinapangarap. Pero may mga pinagdadaanan siya sa kanyang personal na buhay. Ayon sa mga kapitbahay, madalas daw ang sigawan at pagtatalo sa kanilang bahay. Madalas siyang tanungin ng kanyang mga magulang kung kailan siya mag-aasawa, kailan siya aalis sa bahay at kailan siya magkakaroon ng tunay na trabaho. Ayon sa isang kapitbahay, minsan daw ay sumigaw ang kanyang ama at sinabi na, "Hindi ako mamamatay hanggat hindi ka pa ikakasal." Sa paningin ng ibang tao, maaring mukha siyang tahimik, mahiyain o tila nawawala sa direksyon. Pero ayon sa isang kakilala, minsan daw ay inamin ni Mayo ang isang malalim na takot na baka habang buhay na lang siyang maiwang nag-aalaga sa kanyang mga magulang. Na baka hindi na niya matagpuan ang pag-ibig. Na baka hindi na niya maranasan ang tunay na kaligayahan. Ang bigat ng kanyang nakaraan, ang pressure sa loob ng kanilang tahanan, ang buhay ng pakiramdam niya ay hindi siya kailanman magiging sa kanya. Ang lahat ng ito ay unti-unti nagdulot ng takot at bigat sa kanyang dibdib. At sa gitna ng kadilimang yon, nakilala niya si Yuri. Naiwan ang katawan ni Yuri sa isang tahimik na kwarto ng hotel. Sa kabila nito, nakakagulat na hindi ito masyadong napansin ng media. Kaunti lang ay binahaging detalye ng mga pulis at habang lumilipas ang panahon, ang katahimikan ay nagbukas ng puwang para sa mga haka-haka. Unti-unting napuno ng spekulasyon ang mga online forum at social media. Pinagtagpi-tagpi ng mga netizen ang mga teorya. Ang ilan ay may kakaunting basihan, habang iba naman ay galing lamang sa pira-pirasong chismis at sabi-sabi. Isa sa mga teorya ay nakatuon sa paggamit ng gamot o substance. Yun ay dahil nakakita ang mga investigador ng mga nagkalat ng tableta malapit sa kama ni Yuri, na kalaunan ay kinilalang mga pampatulog. Ayon sa mga ulat, sina Kenta at ang 18-year-old na estudyante ay nasa ilalim ng impluwensya ng gamot noong mga panahong yon. Naniniwala ang ilan na sobrang apektado na sila, kaya posibleng hindi na nila lubos na intindihan ang mga nangyari nung gabing yon. Isa pang teorya ay mas madilim pa at mas controversial. May mga hinala na baka may hindi naaangkop na aktibidad na nangyari sa loob ng hotel. Ang kombinasyon ng mga tableta at tahimik na kapaligiran ang nagtulak sa ilan na mag-isip. Baka isa itong uri ng kasiyahan na nauwi sa trahedya. May ilan pang ang extreme na teorya na ikinumpara ang kaso sa aktor na si David Carradine na namatay dahil sa aksidenteng pagputol ng paghinga o breath control habang ginagawa ang isang delikadong gawain. Sa teoryang ito, hindi sinadyang mamatay si Yuri, ngunit ang iba ay tumakas dala ng takot at ayaw harapin ang mga posibleng kahihinatnan. Pero agad itong ibinasura. Ayon sa autopsy, walang palatandaan ng anumang sexual na aktibidad. Walang mga sugat,
Walang DNA at walang malinaw na palatandaan na may nangyaring ganong bagay. Lahat ay puro haka-haka lamang at walang matibay na ebidensya. Pero may isang teorya na mas tumatak sa isipan ng mga tao kaysa sa iba. Ang ideya ng isang goodbye pact, isang tahimik at desperadong plano na pinagsaluhan ng 4 na tao na pakiramdam ay wala na silang dahilan pa para mabuhay. Sa Japan ay katunay may tawag dito. Minsan may mga online na komunidad na nabuo para sa mga taong dumaranas ng matinding emosyonal at mental na sakit. Ang iba ang tawag dito ay goodbye circles. Nagsisimula ang mga grupong ito sa pagbabahagi ng kanilang mga lungkot at nagbibigay ng pag-unawa at kaaliwan, pero minsan nauuwi ito sa trahedya. Isa sa pinakakilalang kaso ay si Takahiro Shiraishi na tinawag na Twitter killer. Ginamit niya kanyang isang peking account na may temang ganito para akitin ng mga tao. Ang kaso niya ay ikinagulat ng buong bansa at nang lumabas ang kaso ni Yuri, marami nakapansin ng nakakakilabot na pagkakatulad. Ayon sa teorya, ang 4 ay gumawa ng kasunduan na tahimik na lilisanin ang mundo gamit ang gamot. Pero may hindi nangyari ayon sa plano. Namatay si Yuri hindi dahil sa labis na gamot kundi dahil sa suffocation o pagkakasakal. Sa kabila ng mga sabi-sabi, wala namang matibay na ebidensya na nag-uugnay kina Kenta o sa 18-year-old na estudyante sa anumang ganitong grupo. Pero habang lumalaki ang mga haka-haka, bigla namang napunta ang atensyon kay Mayo at nagsimulang questionin ang kanyang nakaraan. Mula pagkabata, nahirapan siya sa kalusugan niya. Naranasan niyang mabuli sa paaralan dahil sa kanyang kalagayan. Dahil dito, hindi na niya natupad ang pangarap niya na maging isang professional sa larangan ng medisina. Naging isang hospital office worker si Mayo. Malapit na sa pangarap niya pero hindi niya ito tuluyang naabot. Doon nagsimula na nagkakilala sila ni Yuri sa social media. Kaya mailang naniniwala na hinangaan ni Mayo si Yuri. Pero ang iba iniisip na baka palihim niya itong kinaiinggitan. Si Yuri kasi ang lahat ng gustong maging ni Mayo noon. Matalino, mabait at iginagalang. Isang umaangat na pharmacist, volunteer at isang matagumpay na tao. 2 babae na galing sa magkaibang mundo. Ang isa ay nagsisimula pa lang sa kanyang buhay. Ang isa naman ay tahimik na nagluluksa sa pangarap na hindi na natupad. Sa simula, parang isang ligtas na koneksyon ito. Isang lugar kung saan ay nararamdaman ni Mayo na may nakakapansin sa kanya. At dahil si Yuri ay likas na maunawain, kaya naman ibinigay niya ang kanyang suporta at malasakit. Pero may nagbago. May mga naniniwalang hindi paghanga ang naramdaman ni Mayo kundi inggit. Si Mayo na pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa sarili niyang buhay ay naging sobrang tutok kay Yuri. Hindi lang sa kung sino si Yuri, kundi kung ano ang kinakatawan nito at isang buhay na hindi na niya kayang balikan. Ayon sa autopsy, hindi dahan-dahan ang pagkamatay ni Yuri. Mabilis ito at biglaan dahil sa matinding pagkaubos ng hininga. Wala siyang pasa sa leeg at walang palatandaan na nanlaban. Isang plastic bag lang na sinelyuhan ng tape. Dahil dito maraming naghinala na si Mayo ang siyang kumilos na mag-isa. Nabinigyan niya ng pampatulog si Yuri at hinintay lang itong makatulog. Ang lalo nagpatibay sa teoryang ito ay ang biglang pagkawala ni Mayo matapos pumutok ang balita tungkol sa kaso. Isang kapitbahay nakapagsabi na may mga hindi pamilyar na tao sa labas ng bahay ni Mayo. Isa raw sa kanila ang nagtanong kung nasaan siya pero wala nang sumunod na pangyayari mula ng insidenteng yon. Gayunpaman walang matibay na ebidensya na ipinakita kaya nanatiling isa lang itong teorya. Noong December 7, 2022, isang araw matapos natagpuan ang bangkay ni Yuri, natunton at inaresto ng mga pulis ang 3 taong kasama niyo ng gabing yon. Ayon sa estudyante na kasabwat, hindi raw sa kanya nanggaling ang ideya. Saad niya ng 48 years old na si Kenta ang nagsabi sa kanya na gusto na raw ni Yuri na mawala at ang pagtulong dito ang tamang gawin. Pinaniwala siya ni Kenta na ang pagkitil sa buhay ni Yuri ay katuparan sa hiling nito. Bata pa siya noon at madaling na impluwensyahan at naniniwala siya ang gagawin niya ay ang hiling ni Yuri. Naniniwala ang hukom na hindi siya kumilos na mag-isa at hindi niya ganap na kontrolado ang sarili niyang mga desisyon. Dahil minor de edad ang babae, una siyang dinala sa Nagoya Family Court at kalaunan ay inilipat sa Tuturi Family Court. Sa huli, hinatulan siya ng 3 taon sa Juvenile Reformatory. Naniniwala ang korte na kumilos siya sa impluwensya ng mas nakakatanda at isinaalang-alang din ang murang edad niya kaya magaan lang ang kanyang parusa. Pero paano naman si Kenta at si Mayu?
Kahit na naaresto na sina Kenta at Mayu, walang formal na kasong isinampa o anumang resulta ng paglilitis ang isinapubliko. Dahil dito marami ang naniniwala na sina Kenta at Mayu ay maaring hindi kinasuhan o kung kinasuhan man, maaring ibinasura ang kaso, inayos ng tahimik at isinara sa publiko. Sa Japan, hindi na bago ang ganitong mga kaso lalo na kung sensitibo o may kinalaman sa mental health o hindi malinaw na pananagutan sa krimen na nalutas ng hindi isinapubliko sa media. Pero sa kasong ito, napakabigat ng katahimikan. Sa kabila ng matinding interes ng publiko, hindi nilinaw ng mga otoridad kung ang pagkamatay ni Yuri ay itinuturing na murder o isang sapilitang gawa o isang bagay pa. Walang opisyal na pahayag, walang dokumento mula sa korte at walang kasunod na balita mula sa media. Naiwan ang publiko sa dilim. Pero sa marami, ang kawalan ng linaw at katotohanan ay tila isang uri ng pagtataksil sa katotohanan at sa karapatan ng publiko na malaman ang totoo at higit sa lahat, si Yuri mismo. Dahil sa pagkadismaya, maraming tao nagsimulang questionin ang pagiging bukas ng mga otoridad. Mas lalo pang dumami ang mga haka-haka para punan ang katahimikan. Pero wala ni isa sa mga ito ang napatunayan. Para sa mga kaibigan ni Yuri, nakakagulat ang biglaang nangyari, nabigla sila, kaya ang ilan sa kanila ay nagsalita sa media. Hindi sila makapaniwala ng isang gaya ni Yuri na matalino, masayahin at lagi nakangiti ay wala na. Naalala pa nila kung paano siya umupo kasama nila sa klase nung umagang yon. Binati ang lahat ng may mainit na ngiti sa kanyang mukha at tumawa at kumain ng paborito niyang yakisoba. Wala man lang silang naramdaman na senyales na may mangyaring masama ilang oras lang matapos noon. Pero ang totoo, hindi laging nakikita ang depresyon. Minsan, ang mga taong pinakamalakas tumawa ay ang siyang may pinakamasakit na dinadala. Ang mga taong hindi humihingi ng tulong ay ang siyang tahimik na umaasang may makapansin sa kanila. Mga taong akala mo ay masaya sa palabas pero may mabigat palang dinadala. Hindi may paliwanag at walang nakakaalam kung ano ang dinadala ni Yuri dahil marami naman na siyang napatunayan. Tungkol ba yun sa kanyang pamilya o sa kanyang sarili? Magpahanggang ngayon ay walang nakakaalam sa totoong saloobin ni Yuri o rason kung bakit siya nakipagkita sa mga taong inaasahan niyang makakaramay at nakakaintindi sa kanya.